Ang nakakabinging tunog ng keyboard at ang walang humpay na pagring ng telepono. Ganoon ang araw-araw na buhay ni Thea de la Cruz bilang isang executive secretary sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Hindi man masama ang trabaho, pakiramdam niya iisa lang siyang piyesa sa isang malaking makina, palaging abala, pero walang tunay na direksyon. Isang araw, bumulaga sa harapan niya ang kanyang boss, si Don Rafael Alcantara. Kilala si Don Rafael sa pagiging matalas at walang emosyon, isang negosyanteng ang bawat galaw ay may kapalit. Bihira siyang magsalita, kaya nang tawagin niya si Thea sa kanyang opisina, agad itong nakaramdam ng kaba. Ang opisina ni Don Rafael ay malaki at malamig, sumasalamin sa personalidad nito. Thea, may misyon ka, malamig na wika ni Don Rafael, hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Napalunok si Thea. Po, sir. Kailangan mong dumalo sa isang international conference sa Rome, Italy. Ikaw ang magiging representative ng kumpanya. Nabigla si Thea. Rome? Siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng assignment. Hindi pa nga siya nakakalabas ng bansa, tapos Rome pa? Pero sir, bakit po ako? Hindi po ba't mas angkop si E. Garcia o Enmeth Reyes sa ganitong uri ng event, pagdadahilan niya, umaasang babaguhin nito ang isip. Sa wakas, tiningnan siya ni Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay matalas at parang may nakatagong kahulugan. Ikaw ang kailangan ko, Thea. May nakita akong potensyal sa iyo na hindi nakikita ng iba. Napakunot ang noo ni Thea. Potential. Sa pagiging sekretarya, bilang kapalit, patuloy ni Don Rafael, dodoblehin ko ang sweldo mo at bibigyan kita ng 3 linggong leave pagbalik mo. May kasama pang written contract para siguradong matupad ang lahat ng pinag-usapan natin. Ang 3 linggong leave at dobleng sweldo ay malaking bagay para kay Thea, na siyang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Pero ang pagpunta sa Rome ng mag-isa ay isa pa ring malaking hamon. Ramdam niya ang halo-halong takot at pag-asa. Ito na ba ang pagkakataon para makatakas siya sa nakasanayan niyang buhay? O isa lang itong bitad? Lumipas ang mga araw na puno ng paghahanda. Habang nililigpit ni Thea ang kanyang mga gamit sa maleta, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit nga ba siya ang pinili ni Don Rafael? Mayroon ba siyang hindi nalalaman? Ang tanong na ito ay bumabagabag sa kanya. Roma, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa lumang mapa ng Italy. Parang napakalayo, napaka-imposible. Pero narito na siya at wala nang atrasan. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng eroplano habang pababa ito sa Leonardo da Vinci International Airport. Ang mga ilaw ng syudad ay parang kumikinang nahiyas sa ilalim ng gabing iyon. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa syudad na ito, ngunit may isang pakiramdam sa kanyang puso na ito ay magiging simula ng isang bagay na kakaiba. Hindi niya alam kung anong uri ng pagbabago, kung maganda ba o masama, pero sigurado siyang hindi na muling magiging pareho ang buhay niya pagkatapos nito. Ang unang sulyap ni Thea sa Roma ay parang isang panaginip na nabuhay. Ang lumang arkitektura, ang makasaysayang mga kalsada, at ang kakaibang amoy ng kape at pizza sa hangin, lahat ay bago at nakakabigla para sa kanya. Kahit gabi na, ang syudad ay buhay na buhay, puno ng tawanan at mga tunog ng iba't ibang wika. Naramdaman niya ang maliit niyang sarili sa gitna ng malaking mundo, ngunit mayroon ding kakaibang saya at pagkabighani. Kinabukasan, sinimulan ni Thea ang kanyang trabaho. Dumalo siya sa komperensya, pilit na nakikinig sa mga presentasyon at nakikipagpalitan ng business cards. Ngunit sa bawat pagtitig sa kanyang paligid, pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang. Ang mga tao roon ay matatas magsalita, may tiwala sa sarili at sanay sa ganitong klaseng setting. Siya naman, isang simpleng sekretarya mula sa Maynila, ay tila naliligaw sa isang mundo na hindi niya nakasanayan. Sa kabila ng kanyang pagkailang, pinilit niyang maging propesyonal. Ngunit nang dumating ang oras ng cocktail party sa hapon, mas lalo siyang naramdaman ng lungkot. Nakita niya ang mga tao na nagtatawanan, nagkukwentuhan, habang siya'y nakaupo lang sa isang sulok, hawak ang kanyang baso ng juice. Parang may isang pader sa pagitan niya at ng lahat ng naroroon. Kailangan niyang lumabas, huminga. Naglakad siya palayo sa ingay ng hotel at napadpad sa isang malapit na market. Dito, ibang-iba ang mundo. Sari-saring kulay ng prutas at gulay, ang ingay ng mga nagtitinda, at ang amoy ng sariwang tinapay. Nakahinga siya ng maluwag.
Mas pakiramdam niya ay mas malapit siya sa totoong buhay dito. Habang naglalakad, may nabunggo siya. Isang matangkad na lalaki, may buhok na kulay kastanyas at matatalim na mata. Nalaglag ang kanyang mga bitbit na prutas. "Oh, Miss Cusie," sambit ng lalaki, nagmamadaling tumulong sa kanya. "Okay ka lang, miss?" Nagulat si Thea nang marinig ang Tagalog. Tiningnan niya ang lalaki at nakita niyang nakangiti ito. Hindi ito ang tipikal na ngiti na nakikita niya sa mga pulong, ito ay mainit, totoo. Tipo, bulong ni Thea, hindi makapaniwala. "Sabi ko, okay ka lang," ulit ng lalaki, tumatawa ng mahina. Ang tawa niya ay parang musika. "Pasensya na, nagmamadali ako." Napakislot si Thea. "Oo, okay lang po. Ako po ang humihingi ng tawad." Tiningnan siya ng lalaki ng matagal, na tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Naramdaman ni Thea ang init sa kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay parang may kinang na hindi niya maintindihan. "Alam mo, bihirang-bihira akong makakita ng Pilipina dito," sabi ng lalaki. "You said the way, I'm Marco. Marco Rossi." Inilahad nito ang kanyang kamay. Nag-aalangan man, inabot ni Thea ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay tila nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. "Thea. Alve de la Cruz." "Thea," pag-ulit nito, na parang nilalasap ang kanyang pangalan. "Maganda ang pangalan mo, Thea." Nahihiya si Thea, ngunit hindi niya rin maiwasang maramdaman ang kakaibang koneksyon sa lalaking ito na bigla na lang lumitaw. Ito ba ang T-potential na sinasabi ni Don Rafael? O isa lang itong pagkakataon na makahanap ng pamilyar na mukha sa isang banyagang lupa? "So, Thea," wika ni Marco, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. "Gusto mo bang magkape? May alam akong magandang cafe dito sa malapit." Ang tanong niya ay tila nagbukas ng isang pintuan. Hindi niya alam kung ano ang nasa likod nito, ngunit sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng kuryosidad. Handa siyang sumubok. Ang kape sa Roma ay tila may kakaibang tamis, lalo na kung kasama mo si Marco. Sa isang maliit na cafe, sa gitna ng mga nagmamadaling tao, naramdaman ni Thea ang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Nagkwentuhan sila ng mahaba, mula sa mga simpleng bagay tulad ng paborito nilang pagkain hanggang sa mas malalim na usapan tungkol sa kanilang mga pangarap at takot. Nalaman ni Thea na si Marco ay isang Italyano na lumaki sa isang bahagi ng Italia kung saan marami ang Pilipino, kaya natuto siyang magtagalog. Nagtatrabaho siya sa isang family business na hindi na niya idinetalye, ngunit halata sa kilos at pananalita niya na mayaman ito. Sa bawat kwento niya, mas lalong nahuhulog ang loob ni Thea. Hindi lang ito dahil sa kanyang kagwapuhan, kundi dahil sa kanyang pagiging totoo at sa paraan ng pagtingin ito sa kanya, na tila siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. "Hindi ko akalain na makakakilala ako ng Pilipino dito sa Roma," sabi ni Thea, nakangiti. "Tadhana siguro," sagot ni Marco at kinindatan siya. Ang simpleng galaw na iyon ay nagpadala ng kilig sa buong katawan ni Thea. Naglakad sila sa mga lumang kalsada ng Roma, bawat sulok ay may kwento. Nagpunta sila sa Colosseum, sa Roman Forum, at sa Trevi Fountain. Sa bawat lugar, naramdaman ni Thea ang gaan ng kanyang puso. Nakalimutan niya ang kanyang trabaho, ang kanyang boss, at ang lahat ng problema niya sa Maynila. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon kasama si Marco. Nang gabing iyon, matapos ang isang masarap na hapunan, inihatid ni Marco si Thea sa kanyang hotel. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ni Thea ay mainit. Tumigil sila sa tapat ng pintuan ng kanyang silid. "Salamat, Marco," bulong ni Thea, nakatingin sa kanyang mga mata. "Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kasaya." Ngumiti si Marco at dahan-dahan nitong inilapit ang mukha niya kay Thea. Naramdaman ni Thea ang hininga nito sa kanyang labi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit ang kanyang katawan ay tila may sariling isip. "Thea," bulong ni Marco, bago tuluyang lumapat ang kanyang labi sa labi ni Thea. Ang halik ay malalim, puno ng pagmamahal at pagnanasa. Naramdaman ni Thea ang init na kumalat sa kanyang buong katawan. Ang mundo ay tila huminto at ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano sila napunta sa loob ng silid. Ang lahat ay tila isang malabong panaginip. Ang mga halik ay lalong naging mainit at ang bawat haplos ay nagpadala ng kuryente.
Sa gabing iyon, sa loob ng hotel room sa Roma, ibinigay ni Thea ang kanyang sarili kay Marco, nang walang pag-aalinlangan, nang walang pagsisisi. Naramdaman niya ang pagiging buo, ang pagiging mahalaga, na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, pagdilat ng kanyang mga mata, ang unang hinanap niya ay si Marco. Ngunit ang kama sa tabi niya ay walang laman. Napaupo si Thea, ang kanyang puso ay biglang kumirot. Tiningnan niya ang paligid ng silid, umaasang makita siya. Ngunit wala. May nakita siyang maliit na papel sa bedside table. Kinuha niya ito at binasa. Thea, kailangan kong umalis. May biglaang emergency. Babalikan kita. Marco. Ang mga salita ay simple, ngunit ang bigat ng mga ito ay tila bumagsak sa kanyang dibdib. Emergency. Bakit hindi niya sinabi? Bakit siya umalis nang walang paalam? Isang malamig na takot ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Ang panaginip ay biglang naging bangungot. Ang pag-alis ni Thea mula sa Roma ay mas mabigat kaysa sa kanyang pagdating. Ang bawat hakbang patungo sa airport ay tila bumabaling sa kanyang puso. Hawak niya ang papel na may maikling mensahe ni Marco. Babalik daw ito. Pero kailan? Paano? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, kasama ng alaala ng gabing hindi niya inaasahan. Pilit siyang nagkunwari na maayos ang lahat habang nagpapaalam sa mga kasamahan sa kumperensya. Ngunit sa loob niya, isang malaking puwang ang naiwan ni Marco. Ang lahat ng lugar na pinuntahan nila, ang bawat kalsadang nilakaran nila, ay tila sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang isyudad ng pag-ibig ay naging isyudad ng lungkot para sa kanya. Nang makabalik siya sa Pilipinas, bumalik din ang dati niyang buhay. Ang pamilyar na ingay ng Maynila, ang traffic, at ang kanyang opisina, lahat ay naroon pa rin. Ngunit hindi na siya ang dating Thea. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na kasing ningning, at ang kanyang mga mata ay parang may nakatagong lungkot. Sinubukan niyang kalimutan si Marco, ang gabing iyon, at ang lahat ng kakaibang damdamin na dala nito. Okay ka lang ba, Thea? Parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw, tanong ni Sarah, ang kanyang best friend at office mate, habang kumakain sila ng tanghalian. Nagkunwari si Thea na abala sa paghalo-halo ng kanyang pagkain. Okay lang ako, Sarah. Marami lang talagang trabaho sa Roma. Napagod lang ako siguro. Tumango si Sarah, pero halata sa kanyang mukha na hindi ito lubos na naniniwala. Si Thea, na dating bukas sa lahat ng bagay, ay tila biglang naging tahimik at mailap. Kumusta naman ang Roma? May nakilala ka bang tall, dark, and handsome na Italyano doon? Panunukso ni Sarah, pilit na pinagaan ang loob niya. Napakislot si Thea. Napilitan siyang umiti, isang pilit na ngiti. Nako, Sarah, trabaho lang talaga ang pinunta ko doon. Walang ganoon. Nagpatuloy ang mga araw. Bumalik siya sa kanyang routine, ngunit may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Madali siyang mapagod at ang dating hindi niya hilig ay biglang naging paborito niya. Minsan, nakakaramdam siya ng pagkahilo sa umaga at ang amoy ng kape ay tila nakakasuka sa kanya. Hindi na niya ito pinansin sa simula, iniisip na epekto lang ito ng jet lag at pagod. Ngunit dumating ang araw na hindi na niya kayang baliwalain ang mga sintomas. Ang kanyang period ay lampas na sa due date. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya. Hindi. Hindi pwede. Nagdududa siya, pero alam niyang may mali. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dumaan si Thea sa isang butika. Hawak ang maliit na pregnancy test kit sa kanyang kamay, pakiramdam niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Pumasok siya sa banyo ng kanyang bahay, ang puso ay kumakabog ng malakas. Ilang minuto ang lumipas. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nang tingnan niya ang kit, parang tumigil ang mundo niya. 2 linya. Malalim, malinaw at hindi maikakaila. Hindi lang iyon. May nakita siyang maliliit na print sa instruction manual. Kung 2 ang linya at mayroong kakaibang bilis ng paglaki ng tiyan, kumonsulta agad sa doktor. Maaaring ito ay. Hindi niya na itinuloy ang pagbasa. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. 2 linya. At ang mga kakaibang sintomas. Hindi lang isa. Hindi lang 2. Parang may pumitik sa utak niya. Isang bagay na hindi niya lubos maintindihan, pero ramdam niyang malaki.
Nahulog ang kit sa kanyang mga kamay. Napatayo siya, hawak ang kanyang tiyan, at ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang buhay niya, na akala niya ay simpleng-simple lang, ay biglang nagbago ng husto. Paano na siya? Ang 2 linya sa pregnancy test kit ay tila nakaukit sa kanyang isipan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpunta na si Thea sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang naghihintay sa waiting area, bawat segundo ay tila 1 oras. Nagdarasal siya na sana ay mali lang ang kanyang hinala, na isa lang itong masamang panaginip. Nang tawagin ang kanyang pangalan, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Humiga siya sa ultrasound bed, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Ang malamig na gel ay lumapat sa kanyang tiyan, at ang monitor ay nagpakita ng itim at puting larawan. Okay, Miss De La Cruz, wika ng doktor, ang kanyang boses ay kalmado. Nakikita ko na wait, let me just confirm this. Kumunot ang noo ng doktor at mas lalo nitong nilapitan ang monitor. Ang puso ni Thea ay tila tumigil sa pagtibok. May mali ba? Miss De La Cruz, sabi ng doktor, dahan-dahan. Buntis ka. At hindi lang isa ang nakikita ko rito. Napasinghap si Thea. Isa lang ba? 2? 5, patuloy ng doktor, ang kanyang boses ay tila nagulat din. 5 ang nakikita kong gestational sacs. Quintuplets ka, Miss De La Cruz. Parang may malakas na sampal na tumama sa mukha ni Thea. 5. Quintuplets. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang ingay sa kanyang paligid ay biglang nawala. Nagsimulang umikot ang kanyang mundo. Paano? Bakit? Hindi niya maintindihan. Isang anak pa lang ay napakabigat na, paano pa kaya ang 5? Nang makalabas siya sa klinika, pakiramdam niya iisa siyang zombie. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi na niya ito napigilan. Naglakad siya ng walang direksyon, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang lahat ng pangarap niya para sa isang simpleng buhay ay biglang naglaho. Paano niya bubuhayin ang 5 bata ng mag-isa? Walang asawa, walang ama. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang ina. Ma, kailangan ko pong magpahinga sa trabaho, ang tanging nasabi niya, pilit na pinipigilan ang kanyang hikbi. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Hindi pa. Ang bigat ng lihim na ito ay tila bumabali sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagsumite si Thea ng kanyang resignation letter. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay niya ito sa mesa ni Don Rafael. Nag-resign ka? Tanong ni Don Rafael, walang emosyon ang mukha. Bakit? Hindi ba't nagkasundo tayo? Pasensya na po, sir, mahina niyang sagot, hindi makatingin sa mga mata nito. May personal po akong dahilan. Kailangan ko po talagang magpahinga. Tiningnan siya ni Don Rafael ng matagal, ang kanyang mga mata ay parang may nakatagong kahulugan. Hindi ito nagtanong pa. Hindi rin ito nagpilit. Tila ba mayroon siyang nalalaman na hindi nalalaman ni Thea? Sige, Thea, wika ni Don Rafael at tumango. Kung iyan ang desisyon mo. Nang makalabas si Thea sa opisina, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng kanyang loob. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Don Rafael na nakatayo sa bintana, nakatingin sa kanya. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi maintindihan ni Thea. Tama nga ang hinala ko, bulong ni Don Rafael sa sarili, habang pinagmamasdan si Thea na papalayo. Ang plano ay nagsisimula na. 3 taon ang lumipas. 3 taon na puno ng tawanan, iyak, pagod at walang katapusang pagmamahal. Ang dating tahimik na buhay ni Thea ay napuno ng ingay ng 5 bata, sina Leo, Liam, Luna, Lyra at Lani. Ang quintuplets ay lumaki ng malusog at bibo, bawat isa ay may sariling personalidad. Ang kanilang bahay, na dati maluwag para sa kanya, ay puno na ngayon ng mga laruan, maliliit na sapatos, at ang amoy ng baby powder. Ang bawat umaga ay isang hamon. Paghahanda ng almusal para sa 5, pagbibihis sa kanila at paghahatid sa eskwela. Pagkatapos, maghahanap buhay si Thea. Nagtatrabaho siya sa iba't ibang freelance jobs, mula sa data encoding hanggang sa paggawa ng online content, para lang matustusan ang pangangailangan ng kanyang lumalaking pamilya. Hindi madali. Maraming gabi na umiiyak siya sa pagod, ngunit sa bawat sulyap niya sa kanyang mga anak, nawawala ang lahat ng paghihirap.
Mama, gutom na ako, sigaw ni Leo, ang panganay sa lima, habang hinahatak ang kanyang damit. Mama, gusto ko ng gatas, dagdag ni Luna, ang tanging babae sa grupo, na may malalaking mata na parang kay Thea. Napangiti si Thea, kahit pagod na pagod. Sandali lang, mga anak. Ipaghahanda ko kayo. Ang kanyang best friend na si Sarah, na madalas bumibisita, ay palaging nagtatanong. Thea, hindi ba talaga babalik ang ama nila? Hindi ka ba nag-iisip na hanapin siya? Napabuntong hininga si Thea. Sarah, kung gusto niya kaming balikan, sana ginawa na niya. 3 taon na ang lumipas. At saka, paano ko siya hanapin? Wala akong kahit anong impormasyon tungkol sa kanya, maliban sa pangalan niya at kung saan siya nakatira noon. Hindi niya sinabi kay Sarah ang buong katotohanan tungkol kay Marco. Ang lihim na iyon ay kanyang pinangangalagaan, takot na baka masira ang kapayapaan na unti-unti niyang nabubuo. Sa loob ng 3 taon, pinilit niyang burahin sa kanyang isipan ang alaala ng gabing iyon sa Roma, ngunit sa bawat pagtingin niya sa kanyang mga anak, nakikita niya ang bahagi ni Marco sa kanila. Ang mga mata ni Liam, ang ngiti ni Lani, ang pagiging bibo ni Lyra, lahat ay nagpapaalala sa kanya. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, kinuha ni Thea ang kanyang lumang cellphone. Sa gallery nito, may isang blurred photo siya ni Marco, kuha noong naglalakad sila sa Roma. Ang kanyang ngiti ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Hinaplos niya ang larawan, at isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Miss na miss niya ito. Miss na miss niya ang pakiramdam na may kasama, na may karamay. Marco, bulong niya, sana ayos ka lang. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, naging matatag si Thea. Ang kanyang mga anak ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Naging mas matapang siya, mas may tiwala sa sarili, at mas handang harapin ang anumang pagsubok. Ang dating Thea na takot sa pagbabago ay naging isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang nanonood si Thea ng balita sa telebisyon, biglang lumabas ang isang segment tungkol sa isang malaking business deal sa Asia. Ang reporter ay nag-ulat tungkol sa isang Italianong business tycoon na nagpapalawak ng kanyang imperyo sa rehiyon. Ang Rossi Group, na pinamumunuan ng batang CEO na si Marco Rossi, ay nagpaplano ng malaking investment sa Pilipinas. Biglang tumigil ang mundo ni Thea. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Ang screen ay nagpakita ng larawan ng lalaki. Isang pamilyar na mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Hindi ito totoo, bulong niya, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang larawan ni Marco Rossi ay malinaw na nakikita sa telebisyon. Ang lalaking nagpabago sa kanyang buhay, ang ama ng kanyang mga anak, ay narito sa Pilipinas. Ang hangin ng Maynila ay mainit at maingay, ibang-iba sa malamig at tahimik na simoy ng hangin sa Roma. Ngunit sa kabila ng kaibahan, may isang bagay na nagtulak kay Marco Rossi pabalik sa lugar na ito, isang hindi matukoy na paghahanap. 3 taon na ang lumipas mula nang huli siyang tumapak sa lupain ng Pilipinas, at sa bawat araw na lumipas, hindi nawala sa kanyang isipan ang mukha ni Thea. Ang gabi nila sa Roma ay tila isang panaginip na patuloy na bumabalik sa kanyang alaala, isang alaala na puno ng pagsisisi at pagtataka. Ngayon, bumalik siya hindi bilang isang ordinaryong turista, kundi bilang ang batang ihi ng Rossi Group, isang business empire na nagpapalawak sa Asia. Ang kanyang pagdating ay sinalubong ng mga reporter at camera flashes. Nakatayo siya sa podium, matikas at may kumpiyansa, sinasagot ang bawat tanong tungkol sa kanilang malaking investment sa bansa. Ang kanyang bawat salita ay may bigat, bawat galaw ay may kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na anyo, mayroong isang puso na patuloy na naghahanap. Elvie Rossi, ano po ang dahilan ng inyong pagpapalawak sa Pilipinas? Mayroon po ba kayong nakikitang malaking potensyal dito? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Marco, isang ngiti na bihirang umabot sa kanyang mga mata. Ang Pilipinas ay isang bansa na puno ng potensyal, hindi lang sa ekonomiya, kundi sa mga tao nito. Naniniwala kami sa kakayahan ng mga Pilipino. Ang kanyang isip ay lumipad sa isang mukha, isang ngiti, isang gabi. Ang kanyang paghahanap kay Thea ay hindi kailanman natapos. Sa kabila ng lahat ng responsibilidad niya sa pamilya sa Italia, sa kabila ng mga banta at peligro na kanyang hinarap, patuloy niyang hinahanap ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo. Ang pag-alis niya noon ay hindi sinasadya,
may biglaan siyang kailangang harapin na hindi niya maaaring ipaliwanag kay Thea. Isang bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya, isang bagay na napakadelikado. Marco, may bisita ka, wika ng kanyang assistant habang nasa loob siya ng kanyang private office. Pumasok ang isang babae. Matangkad, may matatalim na mata at mayroong aura ng kapangyarihan. Si Signora Isabella Vital. Isang pangalan na nagpapatindig balahibo kay Marco. Si Isabella ay isang malaking pangalan sa mundo ng negosyo sa Italia at matagal na itong may rivalry sa pamilya Rossi. May mga bulong-bulungan din na mayroon itong personal interest kay Marco na kanyang tinanggihan noon. Marco, Caro, wika ni Isabella, ang kanyang boses ay parang matamis na lason. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito sa malayong lugar na ito. Isabella, tugon ni Marco, walang emosyon ang kanyang boses. Ano ang ginagawa mo rito? Negosyo, syempre. At saka, narinig ko na may malaking investment kayo rito. Hindi ko naman pwedeng palampasin iyon, di ba? Ngumiti si Isabella, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. O baka naman may iba kang hinahanap dito, Marco. Naramdaman ni Marco ang pagtaas ng kanyang kilay. May alam ba si Isabella? Ang negosyo ay negosyo, Isabella. Walang personalan, sagot ni Marco, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Sigurado ka ba, Marco? Dahil sa mundo natin, ang personal ay palaging konektado sa negosyo. At kung mayroon kang itinatago, Marco, siguraduhin mong hindi ito makakasira sa ating lahat. Ang kanyang mga mata ay matalim at mayroong banta sa kanyang boses. Umalis si Isabella, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili sa hangin. Alam ni Marco na hindi ito magandang senyales. Ang pagdating ni Isabella ay nangangahulugang may malaking problema na darating. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Marco sa kanyang penthouse, may dumating na courier. Isang maliit na sobre, walang return address. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang blurred photo. Isang larawan ng isang babae, nakangiti, kasama ang 5 maliliit na bata. Ang mukha ng babae ay pamilyar. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang larawan. Ang babae ay si Thea. Ngunit ang mga bata. 5. Ang kanyang isipan ay nagulo. Sino ang nagpadala nito? At bakit? Tinitigan ni Marco ang larawan. Ang mga bata ay may mga mata na tila pamilyar. Ang kanilang mga ngiti ay tila may bahagi ng ngiti ni Thea. Isang kakaibang damdamin ang unti-unting gumapang sa kanyang puso, isang halo ng pagkabigla, pag-asa, at isang malaking katanungan. Ito ba ang senyales na matagal na niyang hinihintay? Ito ba ang dahilan kung bakit siya narito sa Pilipinas? Ang opisina ni Don Rafael Alcantara ay palaging tahimik, maliban sa mahinang tunog ng kanyang air conditioner at ang pag-click ng kanyang mouse. Mula sa kanyang upuan, tanaw niya ang buong syudad ng Maynila, isang syudad na kanyang pinaghaharian sa mundo ng negosyo. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi nakatuon sa mga stocks o market trends. Nakatingin siya sa isang monitor na nagpapakita ng mga report tungkol kay Althea de la Cruz at Marco Rossi. Kumusta ang pagdating ni Rossi sa Pilipinas? Tanong niya sa kanyang assistant na halos hindi niya tinitingnan. Maayos po, sir. Sinalubong siya ng media. At mukhang interesado po talaga siya sa investment dito, sagot ng assistant. Tumango si Rafael. At si Miss de la Cruz? Wala po siyang alam, sir. Patuloy po siyang nagtatrabaho at nag-aalaga sa mga bata. Mukhang hindi pa po niya nakikita ang balita. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael, isang ngiti na hindi kailanman nakikita ng iba. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang bawat galaw, bawat desisyon ay pinag-isipan niya ng matagal. Ang kanyang isip ay lumipad sa nakaraan, sa isang gabi sa Italia, matagal na panahon na ang lumipas. Isang gabi na puno ng tensyon at mga lihim na kasunduan. Nakaupo siya sa isang malaking mesa, kaharap ang isang matandang lalaki na may matatalim na mata, si Don Vittorio Rossi, ang ama ni Marco. Mayroong matinding rivalry sa pagitan ng kanilang mga pamilya, isang rivalry na nagdulot ng maraming sakit at pagkalugi. May solusyon ako para matapos ang lahat ng ito, Rafael, wika ni Don Vittorio noon, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Isang kasunduan na magdadala ng kapayapaan sa ating dalawang pamilya. Ang kasunduan ay simple,
isang pag-iisang dibdib na magbubuklod sa kanilang mga angkan. Ngunit hindi ito basta-basta. Kinailangan ng isang kisusi, isang tao na magiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. At ang susi na iyon ay natagpuan niya sa Pilipinas, sa katauhan ni Thea. Matagal na niyang pinag-aralan ang mga genetic predispositions at mga sinaunang propesya. Ang kakayahan ni Thea na magkaroon ng quintuplets ay hindi nagkataon lamang. Ito ang kanyang destiny, at ang destiny na iyon ang gagamitin niya para matapos ang matagal ng digmaan. Bumalik si Rafael sa kasalukuyan. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ang blurred photo ni Thea at ng 5 bata. Ito ang clue na kailangan ni Marco. Hindi niya pwedeng sabihin ng direkta, kailangan itong maging isang ipagtuklas para kay Marco. Ipadala mo ito, utos niya sa kanyang assistant, itinuro ang envelope. Walang return address. Ang kanyang plano ay masalimuot, ngunit naniniwala siyang ito ang tanging paraan para magkaroon ng tunay na kapayapaan. Ang kanyang mga aksyon ay tila masama sa paningin ng iba, ngunit sa kanyang isipan, ito ay isang kinakailangang sakripisyo. Mayroon din siyang personal stake dito, isang bagay na hindi niya kailanman ibinunyag. Kinabukasan, may isang babaeng dumating sa kanyang opisina nang walang appointment. Si Signora Isabella Vital. Ang kanyang presensya ay nagdala ng lamig sa silid. Don Rafael, wika ni Isabella, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin kay Rafael. Narinig ko ang balita tungkol sa pagdating ni Marco Rossi. At narinig ko rin ang mga bulong-bulungan tungkol sa iyong koneksyon sa pamilya Rossi. Tiningnan siya ni Rafael, walang emosyon ang kanyang mukha. Ano ang kailangan mo, Isabella? Alam kong may plano ka, Rafael. At alam kong mayroon tayong parehong interest sa pagpapabagsak kay Marco. Gusto kong makipag-alyansa. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Ngumiti si Rafael, isang pilit na ngiti. Salamat sa iyong alok, Isabella. Ngunit hindi ko kailangan ng kaalyado. Ang aking mga plano ay sapat na. Napakunot ang noo ni Isabella. Napakayabang mo, Rafael. Hindi mo ba naiintindihan ang kapangyarihan ng isang alyansa? O baka naman hindi mo talaga gustong pabagsakin si Marco? May iba kang motibo. Tumayo si Rafael at lumapit sa bintana, nakatalikod kay Isabella. Ang aking mga motibo ay sa akin lamang, Isabella. At kung mayroon man akong ipinaglalaban, hindi ito para sa iyo. Ang payo ko sa iyo, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Naramdaman ni Isabella ang pagtaas ng kanyang galit. Mag-ingat ka, Rafael. Ang mga lihim ay hindi kailanman nananatiling lihim. At kapag nabunyag ang iyong mga plano, baka ikaw pa ang magsisi. Umalis si Isabella, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ngunit si Rafael ay nanatili sa kanyang posisyon, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga plano ay malapit ng matupad. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Ang bawat hakbang ay may kaakibat na panganib, at ang bawat desisyon ay may kapalit. Ang destiny ay naghihintay at siya ang magiging instrumento nito. Ang larawan ni Thea at ng 5 bata ay hindi na umalis sa isipan ni Marco. Bawat oras, bawat minuto, ang mga mukha ng mga bata ay tila humihingi ng sagot. 5. Paano? Sino ang mga ito? Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis sa tuwing naiisip niya ang posibilidad. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon na. Agad siyang kumilos. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator sa Pilipinas. Kailangan kong mahanap ang babaeng ito, wika niya, habang ipinapadala ang blurred photo. Alamin mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Ang kanyang pangalan, tirahan, at lalo na ang mga batang ito. Ang paghahanap ay naging kanyang prioridad. Sa bawat oras na lumipas, mas lalo siyang nagiging impatient. Ang pagsisisi sa pag-alis niya sa Roma nang walang paalam ay lalong lumalalim. Kung totoo ngang mga anak niya ang mga ito, paano niya babayaran ang 3 taon na nawala sa buhay nila? Ang galit sa kanyang sarili ay bumabalot sa kanya. Kasabay ng paghahanap kay Thea, nag-umpisa rin siyang mag-imbestiga tungkol kay Don Rafael Alcantara. Ang pagdating ng larawan ay nagdulot ng hinala. May connection ba si Rafael sa lahat ng ito? Ang kanyang mga investigators ay nagbigay ng mga report na nakakagulat. Si Don Rafael ay may malalim na koneksyon sa isang lumang pamilya sa Italia,
isang pamilya na matagal nang may rivalry sa mga Rossi. Ang mga impormasyon ay hindi malinaw, ngunit sapat na para maghinala si Marco na may mas malalim na dahilan ang pagpapadala ni Rafael kay Thea sa Roma. Sir, may mga reports po kami na konektado si Don Rafael sa isang underground network sa Europe. Mukhang may deal po siya sa isang powerful family doon, wika ng kanyang investigator sa telepono. Napakuyom ang kamao ni Marco. Patuloy mong imbestigahan. Gusto kong malaman ang lahat. Samantala, nagsimula na ring gumalaw si Isabella Vitale. Ang kanyang pagdating sa Pilipinas ay hindi lang para sa negosyo. Nagsimula siyang magpadala ng mga threatening messages sa email ni Marco at sinubukan din niyang guluhin ang mga business deals ng Rossi Group. Marco, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Isang email mula kay Isabella ang kanyang nabasa. Ang lahat ng mahalaga sa iyo ay mawawala sa iyo, tulad ng pagkawala mo sa akin. Naramdaman ni Marco ang pagtaas ng kanyang galit. Hindi niya hahayaang saktan ni Isabella ang sinuman, lalo na kung may kinalaman ito kay Thea. Ang pag-aalala para kay Thea at sa mga bata ay lalong lumalaki. Alam niyang delikado si Isabella at hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng masama. Isang hapon, habang nasa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang investigator. Sir, nahanap na po namin siya, wika ng investigator, ang kanyang boses ay tila excited. Si Alva de la Cruz. Mayroon po siyang tirahan sa isang subdivision sa Quezon City. At kasama po niya ang 5 bata. Parang may bumagsak na malaking bato sa kanyang dibdib. Nahanap niya si Thea at ang 5 bata. Ang kanyang hininga ay bumilis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ang sandaling matagal na niyang hinintay at kinatatakutan. Agad siyang nagmamaneho. Hindi niya pinansin ang traffic, ang ingay ng syudad. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Thea at ang mga mukha ng 5 bata sa larawan. Ang bawat kanto, bawat kalsada, ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa subdivision, pinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan. Nakita niya ang isang maliit na bahay, may maliit na bakuran. May mga laruan na nakakalat sa damuhan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kotse, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Lumapit siya sa gate. Naririnig niya ang mga tawanan ng mga bata. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis, halos masira ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nang buksan niya ang gate, nakita niya sila. 5 bata naglalaro sa bakuran. Ang kanilang mga tawanan ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang kanilang mga mukha ay malinaw na ngayon at nakita niya ang kanyang sarili sa ilan sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Hindi na ito isang blurred photo. Ito ay totoo. Mama, tingnan mo. Nakahabol ako, sigaw ng isang bata habang tumatakbo. At doon, lumabas si Thea mula sa loob ng bahay. Nakangiti siya, ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang mukha ay mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa mga bata. Nakatayo si Marco sa tapat ng gate, hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Thea at sa 5 bata. Ang lahat ng kanyang paghahanap, ang lahat ng kanyang pagdududa, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga ito ay kanyang mga anak. Parang tumigil ang mundo ni Thea nang makita niya si Marco Rossi na nakatayo sa labas ng kanyang gate. Ang lalaking matagal na niyang pilit na kinakalimutan, ang ama ng kanyang mga anak, ay biglang lumitaw. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis, hindi dahil sa kilig kundi dahil sa matinding pagkabigla at takot. Agad niyang inilayo ang mga bata, na tila nagtatago ng isang kayamanan. Marco, ang tanging nasabi ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagtataka at galit. Bakit ngayon pa? Bakit pagkatapos ng 3 taon? Lumapit si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Thea. Ikaw nga. Nahanap kita. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Thea, ang kanyang tinig ay tumaas. Bakit ka nandito? Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagkatapos mong iwan kami? Napakunot ang noo ni Marco. Iwan? Thea, hindi ko kayo iniwan. May biglaan akong kailangang harapin, isang bagay na napakadelikado.
Sinubukan kitang hanapin, Thea. Alam kong mahirap paniwalaan pero... Mahirap paniwalaan, putol ni Thea sa kanyang sasabihin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam mo ba kung paano ko binuhay ang mga anak ko ng mag-isa? 3 taon, Marco. 3 taon akong naghirap, nag-isa, dahil sa'yo. Napayuko si Marco, ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak. Alam kong nagkamali ako, Thea. Walang araw na hindi ako nagsisi sa pag-alis ko ng walang paalam. Ngunit kailangan kong gawin iyon. May mga bagay na hindi ko maaaring ipaliwanag noon. Lumapit ang isa sa mga anak ni Thea, si Leo, at hinatak ang kanyang damit. Mama, sino po siya? Tiningnan ni Marco ang mga bata, na ngayon ay lumalapit na rin sa kanya, puno ng kuryosidad. Ang kanilang mga mata ay malaki, at ang kanilang mga mukha ay tila mga kopya ng kanyang sarili. Naramdaman ni Marco ang tila isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ang mga ito nga. Ang kanyang mga anak. Naluha si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Thea. Sila ba ang mga anak natin? Ang galit sa puso ni Thea ay unti-unting napalitan ng sakit. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata at nagsimulang dumaloy ang kanyang luha. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Ang bigat ng lihim ay matagal nang bumabagabag sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ni Marco, puno ng sakit at hinanakit. Marco. Sila ang mga anak natin. Lumapit siya sa 5 at dahan-dahan silang itinuro, isa-isa. Ito si Leo, Liam, Luna, Lyra at Lani. Ang 5 biyaya na iniwan mo sa akin. Napakabigla si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga tuhod ay tila manghihina. Nilapitan niya ang mga bata, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hinaplos niya ang buhok ni Leo, pagkatapos ay niyakap si Luna. Nagsimulang dumaloy ang kanyang luha. Mga anak ko, bulong ni Marco, puno ng pagmamahal at pagsisisi. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawarin niyo ako, Thea. Yumakap siya kay Thea, na sa simula ay nag-atubili, ngunit sa huli ay hinayaan ang kanyang sarili na dumaloy ang kanyang mga luha sa balikat ni Marco. Ang lahat ng sakit, lahat ng lungkot, ay lumabas sa kanyang sistema. Ang yakap ni Marco ay tila isang balabal na bumabalot sa kanya, nagbibigay ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng bakuran ng bahay ni Thea, naganap ang isang emosyonal na reunion. 5 bata ang nakatingin sa kanilang ama, na sa wakas ay bumalik na. Ang lahat ay tila ayos na. Ngunit hindi nila alam, sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na sasakyan, mayroong isang pares ng matatalim na mata ang nanonood sa kanila. Si Isabella Vittel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at inggit. Kaya pala, bulong niya, ang kanyang mga labi ay nakakuyom. Mayroon ka ng pamilya, Marco. Ngunit hindi ito mananatili. Hindi ka magiging masaya. Ang muling pagkikita ni na Marco at Thea, kasama ang kanilang 5 anak, ay tila isang panaginip na nabuhay. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Marco na bumawi sa 3 taon na nawala. Naglalaan siya ng oras para sa mga bata, nagbabasa ng bedtime stories, naglalaro sa bakuran, at sinasamahan sila sa kanilang mga school activities. Ang bawat tawanan ng kanyang mga anak ay tila nagpapagaling sa sugat sa kanyang puso. Papa, tingnan mo ang ginawa ko, sigaw ni Liam habang ipinapakita ang kanyang drawing. Ngumiti si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang galing naman ng anak ko. Isa kang artist. Si Thea, sa simula, ay nag-aalangan pa rin. Ang sakit na nakaraan ay hindi madaling burahin. Ngunit sa bawat araw na nakikita niya ang pagmamahal at pagpupursige ni Marco, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Marco, at ang paraan ng pagmamahal nito sa kanilang mga anak ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Salamat, Marco, bulong ni Thea isang gabi habang pinagmamasdan ang mga natutulog na bata. Salamat at bumalik ka. Niyakap ni Marco si Thea. Hindi ko na kayo iiwan, Thea. Hinding-hindi na. Ngunit ang kapayapaan na kanilang nararamdaman ay panandalian lamang. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, may dumating na flower delivery. Isang malaking baukwet ng puting lilis, mga bulaklak na karaniwang ginagamit sa patay. Nakalakip ang isang card na may nakasulat. Maligayang pagdating sa iyong bagong buhay, Thea.
Sana ay masaya ka sa maikling panahon na ito. Ang lahat ng mahalaga sa iyo ay mawawala sa iyo, tulad ng pagkawala ko sa aking sarili. Eh. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang binabasa ang mensahe. Si Isabella Vittel. Alam niyang ito ang gawa ni Isabella. Sino ito, Thea? Tanong ni Marco na nakita ang pagbabago sa mukha ni Thea. Ibinigay ni Thea ang card kay Marco. Nagdilim ang mukha ni Marco nang mabasa niya ito. Isabella, bulong niya, puno ng galit. Hindi ko hahayaang saktan niya kayo. Nag-umpisa ang mga insidente. Isang araw, habang naglalakad si Leo at Liam papunta sa school bus, may isang sasakyan na biglang bumilis at muntik nang masagasaan sila. Mabuti na lang at mabilis na nahatak ng kanilang yaya ang mga bata. Marco, natatakot ako, wika ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ni Isabella. Huwag kang mag-alala, Thea. Protektado kayo. May mga bodyguards na ako na nakabantay sa inyo, pagtitiyak ni Marco. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi sapat iyon. Alam niyang si Isabella ay mapanganib at walang awa. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ang koneksyon ni Isabella kay Rafael, at ang tunay na motibo ni Rafael sa lahat ng ito. Isang hapon, nagpunta si Marco sa opisina ni Don Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Don Rafael, wika ni Marco, nang makaupo siya sa tapat ng mesa ni Rafael. Kailangan nating mag-usap. Alam kong may kinalaman ka sa pagdating ni Thea sa Roma. At alam kong may kinalaman ka sa pagpapadala ng larawan ng aking mga anak. Tiningnan ni Rafael si Marco, walang emosyon ang kanyang mukha. At ano naman kung totoo ang mga sinasabi mo, Marco? Ang alam ko, may kinalaman ka sa pamilya Rossi. At alam kong may kinalaman ka sa lahat ng nangyayari. Ang buhay ni Thea at ng aking mga anak ay nasa panganib dahil sa mga lihim na itinatago mo. Sabihin mo sa akin ang lahat, Rafael. Ngayon na. Ang boses ni Marco ay matigas, puno ng otoridad. Napabuntong hininga si Rafael. Tila ba matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Tumingin siya sa malayo, sa tanawin ng syudad. May mga lihim na mas malalim pa kaysa sa iniisip mo, Marco, wika ni Rafael, ang kanyang boses ay mahina. Mga lihim na konektado sa ating mga pamilya, mga lihim na nagdulot ng matagal ng digmaan. At si Thea ang susi para matapos ang lahat ng ito. Ang hangin sa opisina ni Don Rafael ay tila bumigat nang tanungin siya ni Marco Rossi. Ang sandaling ito ay matagal na niyang pinaghahandaan. Isang sandali kung saan ang lahat ng kanyang mga lihim, ang lahat ng kanyang mga sakripisyo, ay mabubunyag. Tiningnan niya si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso. Umupo ka, Marco, wika ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado. May kailangan kang malaman, isang kwento na mas matanda pa kaysa sa ating dalawa. Nagsimulang magkwento si Rafael, ang kanyang mga salita ay tila naglalabas ng mga multo mula sa nakaraan. Matagal na panahon na ang lumipas, bago pa man ipanganak si Marco, mayroong matinding rivalry sa pagitan ng pamilyang Alcantara at Rossi. Hindi lang ito simpleng kompetisyon sa negosyo, kundi isang madugong labanan para sa kapangyarihan at impluensya sa Europa. Maraming buhay ang nawala, maraming ari-arian ang nasira. Ang iyong ama, si Don Vittorio, ay isang matalinong tao, patuloy ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila bumabalik sa nakaraan. Napagtanto niya na ang digmaang ito ay walang katapusan kung hindi ito titigilan. At ako ang naging tulay sa pagitan ng ating mga pamilya. Napakunot ang noo ni Marco. Tulay? Anong ibig mong sabihin? Mayroong isang sinaunang propesya, Marco, wika ni Rafael, ang kanyang boses ay bumaba. Isang propesiya na nagsasabing ang kapayapaan sa pagitan ng ating mga pamilya ay darating sa pamamagitan ng isang pag-iisang dibdib, at ang pagdating ng 5 supling na magbubuklod sa ating mga angkan. Nagulat si Marco. Propesya. Hindi ko maintindihan. Ang pamilya Alcantara ay mayroong malalim na kaalaman sa mga genetic predispositions at mga sinaunang tradisyon. Nalaman namin na mayroong isang babae, isang Pilipina, na mayroong kakaibang kakayahan na magkaroon ng quintuplets. Siya ang susi sa propesya. At ang babaeng iyon ay si Thea. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ibig mong sabihin sinadya mo ang lahat? Ang pagpapadala kay Thea sa Roma?
Ang pagkakakilala namin? Tumango si Rafael. Ang lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang kasunduan na ginawa ko sa iyong ama. Ang pag-iisang dibdib ninyo ni Thea ay magtatapos sa digmaan ng ating mga pamilya at ang inyong mga anak ang magiging simbolo ng kapayapaan. Naramdaman ni Marco ang matinding pagkabigla. Pakiramdam niya iisa lang siyang piyesa sa isang chessboard at si Thea ay isa ring biktima. Ang lahat ng kanyang pagmamahal, ang lahat ng kanyang paghahanap ay tila isang script na sinusunod niya. At ano naman ang papel mo rito, Rafael? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng galit. Bakit mo ginagawa ito? Mayroon din akong sariling dahilan, Marco, wika ni Rafael, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ang aking pamilya ay nagdusa rin sa digmaang ito. At ang kasunduang ito ang tanging paraan para matapos ang lahat ng sakit. Maraming sakripisyo ang nagawa ko para rito. Mayroong isang bagay sa boses ni Rafael na nagpahiwatig ng kanyang sinseridad. Hindi siya isang ganap na kontrabida, kundi isang taong nabigatan sa isang misyon. Ngayon, si Isabella Vitale, patuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso. Siya ay isang balakid sa planong ito. Siya ay mayroong sariling agenda, isang pagnanais na sirain ang lahat ng konektado sa pamilya Rossi. At alam niya ang tungkol sa propesya. Kaya niya kayong saktan, Marco. Lalo na ang mga bata. Inilahad ni Rafael ang isang folder kay Marco. Mayroon akong plano para matapos si Isabella. Ngunit ito ay mapanganib. Kailangan ko ang tulong mo, Marco. At kailangan mong ipaliwanag ito kay Thea. Kailangan niyang magtiwala sa akin kahit mahirap. Kinuha ni Marco ang folder. Ang kanyang isipan ay nagulo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang nagbago. Si Thea, ang kanyang mga anak, ang kanilang pagmamahalan, lahat ay tila bahagi ng isang malaking scheme. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Tiningnan ni Marco si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang pamilya ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Handa ba siyang magtiwala sa lalaking nagmanipula sa kanyang buhay? Matapos ang pagbubunyag ni Rafael, bumalik si Marco kay Thea na gulong-gulo ang isip. Hindi niya akalain na ang lahat ng nangyari, mula sa kanilang pagkikita sa Roma hanggang sa pagdating ng kanilang mga anak, ay bahagi ng isang malaking plano. Ang pakiramdam na naging piyesa lang sila sa isang laro ay masakit, ngunit ang banta ni Isabella Vitale ay mas matimbang. Thea, wika ni Marco, dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang lahat. Mula sa matagal ng rivalry ng mga pamilya nila hanggang sa propesya at ang papel ni Rafael sa lahat ng ito. Nakita ni Thea ang pagkabigla at sakit sa kanyang mukha. Kaya pala, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya pala nangyari ang lahat. Hindi ito tadhana, kundi isang pakana. Hindi, Thea, giit ni Marco, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi man perpekto ang simula, pero ang pagmamahala natin at ang ating mga anak ay totoo. Hindi ito plano. Ito ang nagbigay kahulugan sa lahat ng ito. At kailangan nating protektahan ang mga anak natin mula kay Isabella. Sa huli, sa kabila ng kanilang mga pagdududa, nagpasya silang magtiwala kay Rafael. Ang panganib na dala ni Isabella ay seryoso, at kailangan nila ang tulong ng taong alam ang lahat ng lihim. Nagplano sila ng detalyado, ginamit ang impormasyon mula kay Rafael upang ilagay si Isabella sa isang bitag. Ang planong iyon ay nangailangan ng matinding pagpapanggap. Kailangan ni Marco na magpakita ng kahinaan, tila nawalan ng kontrol sa kanyang business at personal life para akitin si Isabella. Samantala, si Thea at ang mga bata ay pansamantalang inilayo sa isang safe house na mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ni Marco at Rafael. Dumating ang araw ng paghaharap. Sa isang malaking warehouse sa labas ng Maynila, naisip ni Isabella na sisirain niya ng tuluyan si Marco. Nakangisi siya nang makita si Marco na nag-iisa, mukhang talunan. Nasaan ang mga mahal mo, Marco? Tanong ni Isabella, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Nasaan ang Pilipinang iyon at ang kanyang 5 sisiw? Naitago mo ba sila ng maayos? Huwag mong banggitin ang pamilya ko, Isabella, matigas na sabi ni Marco, pilit na pinipigilan ang galit. Bakit?
Natatakot ka bang malaman nilang isa ka lang uto-uto? Na ang lahat ng mayroon ka ay dahil lang sa mga propesya at mga lihim na kasunduan, tumawa si Isabela, ang kanyang tawa ay parang isang hagikik ng demonyo. Alam ko ang lahat, Marco. Ang kasunduan ni Don Rafael at ng iyong ama. Ang destiny na pilit nilang itinatakda. At ako ang magtatapos nito. Sa isang cue mula kay Marco, biglang bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Pumasok si Rafael, kasama ang kanyang mga tauhan. Nagulat si Isabela. Isabela, wika ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig. Tapos na ang laro mo. Nagulantang si Isabela. Rafael, traitor ka. Akala ko magkaalyado tayo. Hindi ako kailanman naging alyado mo, Isabela, sagot ni Rafael. Ang tanging layunin ko ay ang kapayapaan. At ikaw ang balakid sa kapayapaang iyon. Nagsimula ang kaguluhan. Sinubukan ni Isabela na tumakas, ngunit naharang siya ng mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Marco ang kanyang telepono. Si Thea. Marco, may nangyayaring kakaiba dito. May mga lalaking pumapasok sa safe house, sigaw ni Thea, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Rafael, may problema. Alam ni Isabela ang safe house. Biglang nagpakawala ng isang granada si Isabela, isang huling pagtatangka na guluhin ang lahat. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Napatumba si Marco at nakita niya si Rafael na napahiga rin, duguan. Go, Marco. Piprotektahan mo sila, wika ni Rafael, ang kanyang boses ay mahina, bago tuluyang mawala ng malay. Walang sinayang na oras si Marco. Bumangon siya at tumakbo, sumunod ang kanyang mga tauhan. Kailangan niyang makarating kay Thea at sa mga bata. Si Isabela ay nakataka sa kaguluhan, ngunit alam ni Marco na hindi pa tapos ang laban. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang mga tunog ng sirena ng pulis at ambulansya ay tila musika sa pandinig ni Thea nang makita niya si Marco na tumatakbo papunta sa safe house. Ang takot na naramdaman niya nang marinig ang balita tungkol sa pagsabog ay agad na palitan ng malaking paghinga ng kaluwagan nang makita niya si Marco, ligtas at buo. Niyakap niya ito ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay dumaloy. Okay lang ba kayo? Ang mga bata, tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Ligtas kami, Marco. Ligtas sila, sagot ni Thea, habang hinahaplos ang likod nito. Salamat sa Diyos. Ang mga bata, na natakot sa kaguluhan, ay agad ding yumakap kay Marco. Ang reunion na iyon ay puno ng luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal at pasasalamat. Si Isabela Vitale ay nahuli, ngunit ang sugat na iniwan niya ay malalim. Nang gabing iyon, matapos masiguro na ligtas ang lahat, nag-usap sina Thea at Marco. Ikinuwento ni Marco ang lahat ng sinabi ni Rafael, ang kasunduan, ang propesya, at ang tunay na motibo sa likod ng lahat ng nangyari. Nakinig si Thea, ang kanyang puso ay halo-halong sakit, pagkabigla at isang bahid ng pagkaunawa. Kaya pala, bulong ni Thea, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Kaya pala ang lahat ng nangyari. Parang isang malaking script. Alam kong masakit, Thea, wika ni Marco, hinawakan ang kanyang mga kamay. Pero kahit na nagsimula tayo sa ganitong paraan, ang pagmamahala natin ay totoo. Ang mga anak natin ay totoo. At iyon ang mahalaga. Niyakap ni Marco si Thea. Patawarin mo ako, Thea. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinulot ko. Hindi ko alam ang lahat ng ito noon. Ngunit handa akong bumawi. Handa akong patunayan na karapat-dapat ako sa iyo at sa ating mga anak. Naramdaman ni Thea ang sinseridad sa boses ni Marco. Sa kabila ng lahat ng manipulasyon at lihim, ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Marco ay hindi nawala. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit unti-unti itong napapalitan ng pag-asa. Patawarin mo rin ako, Marco, wika ni Thea, ang kanyang boses ay basag. Sa pagdududa ko sa'yo. Sa pagtatago ko sa'yo ng mga anak natin. Sa mga sumunod na araw, bumisita sina Thea at Marco kay Rafael sa ospital. Si Rafael ay malubha ang kalagayan, ngunit matatag pa rin. Salamat, Rafael, wika ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat. Ngumiti si Rafael, isang mahinang ngiti. Ang tanging gusto ko ay kapayapaan para sa ating mga pamilya, Marco.
At nakikita ko na ngayon. Ang mga anak ninyo sila ang kapayapaan. Naramdaman ni Thea ang pagkaawa para kay Rafael. Sa kabila ng kanyang mga aksyon, mayroon siyang sariling mga laban na pinagdaanan. Sana ay gumaling ka, Sir Rafael, wika ni Thea, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Sa paggaling ni Rafael, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang misyon ay natapos na. Bumalik sina Thea at Marco sa kanilang bahay, kasama ang mga bata. Sinimulan nilang buuin ang kanilang buhay, isang araw sa isang pagkakataon. Naglalaan sila ng oras para sa isa't isa, nagkukwentuhan, nagtatawanan at nagpaplano para sa hinaharap. Ang mga bata ay masaya at ang bahay ay puno ng pagmamahal. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa labas, niyakap ni Marco si Thea mula sa likod. Thea, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. May gusto akong itanong sa iyo. Humarap si Thea, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Nakita niya ang isang maliit na kahon sa kamay ni Marco. Lumuhod si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Alve de la Cruz, mamahalin kita habang buhay. Magpakasal ka sa akin. Naluha si Thea. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Isang panaginip na akala niya ay hindi na matutupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, may isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang nagtanong, kaya ba talaga namin ang lahat ng ito? Magiging payapa ba talaga ang buhay namin? Ang tanong ni Marco ay tila musika sa pandinig ni Thea, isang himig na matagal na niyang pinangarap. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy habang tumatango siya, hindi na kailangan pang magsalita. Marco. Ang kasal ni Thea at Marco ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Ginanap ito sa isang maliit na simbahan, kasama ang kanilang mga anak, ang pamilya ni Thea, at ilang malalapit na kaibigan. Si Rafael, na nakarecover na sa kanyang mga sugat, ay naroon din, nakaupo sa likod, isang tahimik na saksi sa katuparan ng kanyang misyon. Nakatayo si Thea sa altar, suot ang isang simpleng puting damit, habang naglalakad si Marco patungo sa kanya. Ang kanyang mga anak ay naroon, nakangiti, at ang kanilang mga tawanan ay nagpuno sa simbahan. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, ay tila nawala na. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagmamahal. Ipinapahayag ko kayong mag-asawa, wika ng pari, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang pagiging buo. Hinalikan ni Marco si Thea, isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Ang buhay mag-asawa, lalo na sa 5 bata, ay hindi madali. Araw-araw ay isang bagong hamon. Ang paghahanda ng pagkain, ang paglilinis ng bahay, ang paghahatid sa eskwela, at ang pagtuturo sa kanila ng mga aralin. Ngunit sa bawat hamon, naroon si Marco kasama niya. Thea, tulungan kita rito, wika ni Marco isang gabi, habang abala si Thea sa pagluluto. Niyakap niya si Thea mula sa likod, at naramdaman ni Thea ang init ng kanyang pagmamahal. Salamat, Marco, bulong ni Thea. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Ang kanilang pagmamahalan ay lalong lumalim sa bawat araw. Natuto silang magtiwala sa isa't isa, magpatawad, at unawain ang bawat isa. Ang nakaraan ay hindi na isang multo, kundi isang aral na nagpatatag sa kanilang relasyon. Ang mga lihim ay nabunyag at sa kabila ng sakit, nagdala ito ng kalayaan. Ang kanilang mga anak ay lumaki ng may pagmamahal at seguridad. Si Leo, Liam, Luna, Lyra, at Lani ay naging mga bibo at matatalinong bata, bawat isa ay may sariling pangarap. Ang bahay ay puno ng tawanan, ingay at pagmamahal. Isang hapon, habang nakaupo si Thea sa bakuran, pinagmamasdan ang kanyang mga anak na naglalaro, lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Thea. Masaya ka ba, Thea? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Thea, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sobrang saya, Marco. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ay nagkaroon ng kahulugan. Niyakap ni Thea si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa kanyang mga anak na naglalaro. Ang kanilang buhay ay hindi nagsimula sa isang ordinaryong paraan. Ito ay nagsimula sa isang paglalakbay na puno ng lihim, pagdududa at mga pagsubok. Ngunit sa huli, ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanila sa kanilang destiny. Naniwala si Thea na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng perpektong tao,
kundi sa pagtanggap ng mga pagkakamali, pagpapatawad, at pagbuo ng tiwala. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamalaking pagsubok at pinakamadilim na lihim, ang pagmamahal ay palaging makakahanap ng paraan para magtagumpay. At ang kanilang pamilya, na binuo sa pundasyon ng pag-ibig at tiwala, ay ang kanilang pinakamalaking pamana. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Marco, isang paglalakbay na puno ng lihim, pagsubok, at walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang 5 Biyaya ng Roma. Isang karangalan at kaligayahan para sa akin na ibahagi ang kwentong ito sa inyo. Sa bawat salita na aking isinulat, naramdaman ko ang emosyon ng bawat karakter, ang kanilang pagtawa, pag-iyak, pag-asa, at pagmamahalan. Ito ay isang paglalakbay na magkasama nating binagtas, at ang bawat isa sa inyo ay naging bahagi ng mundong aking nilikha. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-iibigan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagmamahal na kayang lampasan ang lahat ng hamon, ang halaga ng pagpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan, at ang pag-asa na laging naroon kahit sa pinakamadilim na sandali. Nais kong ipaabot sa inyo na ang tadhana ay hindi lamang tungkol sa mga plano o kasunduan, kundi sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw at sa pagmamahal na ating pinipili. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat damdamin, bawat pagsubok, at bawat tagumpay ni Thea at Marco. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon at pag-asa sa inyong sariling mga paglalakbay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat. Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Anong bahagi ng kwento ang tumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Inaasahan kong magkikita tayong muli sa susunod na kwento.